Ayun na nga mga kamaalam, at na-replace natin yung ating SSD card. So good na ang ating SSD card at talagang inatake tayo ng jammer. So ang tanging solusyon na lang dito ay magpalit tayo ng 5G na antena. So mag-iipon pa tayo para makabili ng 5G antena. Audio Jungle. Ngayon, tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng free wifi kasi yung ating mga customer do sa ating pinanggalingan ay umaasa sa ating wifi. So patigasan na lang ng ulo. Yan, tuloy pa rin ang ating free wifi. Sa 4A nga di ba yung mga ano mo doon, ano ko yung signal ng yan dami rin doon halos kanto-kanto, dulo-dulo Ayun nga mga kamaalam, nagdesisyon yung may-ari ng bento na i-pull out na ngayong kanyang bento na nakalagay din sa kapitbahay. Ang mga kamaalam, dahil hindi kumikita at ginajam din siya paminsan-minsan ng jammer. Hindi katulad sa akin na talagang permis ng jammer simula nung may burol hanggang sa matapos. Yun. Ano muna, hindi ka pa marunong? Pero siya paminsan-minsan lang. Ayan mga kamaalam, wala na ang wifi sa tabi namin, sumuko na. Ayan mga kamaalam, habang binabaklas yung kanyang piso wifi, napadaan yung isang big player, naaktuhan na tinatanggal yung kanyang piso wifi. Ayun na nga mga kamaalam, nagsubok tayo na mag-replace ng ating SD card at ng ating i-replace ay gumana siya. So habang inaayos natin ang portal natin, bigla naman siyang no internet connection. So nung tingnan ko, kaya pala siya no internet connection dahil obtaining IP na naman siya. So makikita nyo yung kurap niya paminsan-minsan lang. Dapat yan mabilis ang kurap niya. So ibig sabihin meron talaga tayong jammer dahil hinaharang niya yung signal, hindi siya nagtutuloy-tuloy. So balik tayo dito sa yan mga kamaalam, kita nyo naman obtaining IP na naman uli ako. So talagang napakabuti ng kalooban ng ating jammer. So kung ganyan lagi ang gagawin ninyo mga kamaalam, isa lang mangyayari dyan, masisira yung SSD card or masira yung inyong Orange Pi. So good ang ating Orange Pi. Ayan. At yung ilaw dito ay kumukurap mabilis. So tatry nating palitan na ating USB to LAN. So dati yung mga simpleng talagang problem lang, pag nag-obtaining IP, hugutin lang yan USB to LAN, tapos babalik, okay na. So ngayon inabot na po tayo ng halos magto 2 weeks na. So mukhang matinding labanan to, kamaalam.
nagpalit na tayo ng USB to LAN. So lahat na ng ginawa nating check, pero ganyan pa rin. So pag nag-replace tayo, okay siya. Ibig sabihin talagang meron tayong jammer. So ayan mga kamaalam, mapapansin niyo mabilis na yung blink ng kanyang ilaw sa USB to LAN. Ngayon po gumagana na uli ang ating piso wifi. Katulad ng ipinakita ko sa inyo kagabi, yung dito sa kabilang kapitbahay namin na mayroong piso wifi, tinanggal na nila kagabi yung kanilang piso wifi, sumuko sa jammer. So ginawa naman natin ngayon, bukas tayo ngayon ng piso wifi, tinry natin kung wala ng jammer, at yun nga, wala ng jammer. So back to business na naman ang ating piso wifi. Titingnan natin kung uulitin pa ba ng jammer yung ginagawa niya na pagja-jam. So simula nung 18 hanggang ngayon lang ako uli nagbukas ng piso wifi, naka-free tayo. So hindi natin binabago yun, hanggang tayo mayroong jammer, naka-free wifi tayo. Ngayon tinry natin buksan na ating piso wifi, at kaya na nga, gumagana na. So isi-set up natin yan kasi nag-replace tayo isi-set up natin uli yung ating piso wifi, at nag-replace kasi tayo, hindi ko pa lahat nasi-set up yung after 5 or 10 minutes nag-obtaining IP na naman. So yan lang ang update ko sa inyo mga kamaalam, dahil tungkol dun sa ating pagbibigay ng free wifi para labanan yung ating jammer. So sana nga magtuloy-tuloy na yung ating operation, pero may a-update pa ako sa inyo sa susunod, kaya abangan nyo lang. So ayan mga kamaalam, minutes lang ang itinagal, obtaining IP na naman. So tingnan natin kung ano nangyari. So hindi na siya nagbiblink ng mabilis. So dapat magbiblink ng mabilis yan. Obtaining IP pa rin. So yun mga kamaalam, ibig sabihin pagbukas ng ating piso wifi, dahil patay ang ating piso wifi, pagbukas niya siguro hindi pa siya nade-detect ng jammer, kaya gumana siya. So ilang minuto lang nagkaganyan uli. Talagang ibig sabihin hindi pa tayo binibitawan ng ating jammer. So kahit ano gawin yung mga kamaalam, kahit magpalit kayo ng bagong USB to LAN, katulad niyan, may USB to LAN ako dito, yan ang ginagamit ko, palitan, para malaman kung USB to LAN ng problema. So ibig sabihin talaga may jammer pa rin.
Hindi tayo binibitawan. Natuwa na sana tayo mga kamaalam dahil gumagana na. So katulad niyan, mabilis ang blink, ibig sabihin connected. So balik ulit tayo. Connect tayo sa ating piso wifi. Obtaining IP pa rin. So ngayon magta-try tayong mag-replace. Ito yung na-replace na natin mga kamaalam eh. So tatry natin mag-replace. So ayan mga kamaalam, ire-replace ko sana, kaya lang inisip ko baka masira yung ating bendo. So nagtry uli ako at ayan, connected na naman. So sana magtuloy-tuloy ito mga kamaalam. Ayan, nag-connect na naman uli. Kasi kare-replace lang natin ito. Kung i-replace ko uli at maaaring masira naman yung ating USB card, ay yung ating SD card. So ayan, gumagana na naman. So i-set up natin yung ating bendo, kasi baka ito naman ang kanyang pasukin dahil wala na siyang password. Yun, pasok na tayo. So sa pagkakataong ito mga kamaalam, hindi na natin ma-isip yung ating mga ginagawa nito dahil nawala na naman tayo ng connection yan. Ibig sabihin mag-obtaining IP na naman yung ating mga AP. Yan ang yung laging mangyayari kapag magre-replace ka, tatanggalin mo lahat ng mga connection mo, masisira ang bendo mo, pati yung orange pi mo masisira. So yan ang iniiwasan ko na mangyari. Taon na inabot ng aking bendo pero kahit kailan hindi pa yan nasira hanggang ngayon. Kaya sa akin ang ilalaban ko na lang talaga mag-extend ng mga AP, puro free wifi na yan, kasi hindi nasasaktan hindi na naglulubay yung ating jammer kasi hindi siya apektado. Isang bendo lang yung naapektuhan sa kanya, pero sa paligid meron pa rin siyang bendo, at yung dating bendo niya na nakakabit sa kanya nilipat niya doon sa kabilang dulo, kaya tuloy pa rin ang kita ng kanyang bendo kahit naka-free wifi ako, kasi hindi sila naabot ng aking mga antena. So ayun mga kamaalam, obtaining IP na naman siya. So yan ang sinasabi ko sa inyo, na hindi natin pwedeng bukas patay ang ating wifi. Pag pinatay natin, bibitaw yung IP address doon sa ating bendo, pero pag binuksan uli natin yung bendo, mga ilang minuto nating mapapagana, pero ilang minuto lang din
mawawala yung kanyang connection. Mag-obtaining IP pa rin. So ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi dapat ginagawang patay bukas. So kung mapapansin nyo mga kamaalam, mabilis yung blink niya. Ibig sabihin good. Good yung ating bendo, good yung ating USB to LAN, good ang ating LAN cable. So ang hindi good ay meron pa rin tayong jammer. Yan. Yan mga kamaalam. Meron pa rin tayong jammer at hindi niya pinapatay yung kanyang jamming device. Kaya once na nagpatay tayo ng bendo, mawawala yung registry ng ating IP address sa kanyang jamming device. So pag binuksan natin, dahil nawala nga yung IP address dun sa kanyang jamming device, so kaya kahit anong gawin natin na ating AP, ganun pa rin, babalik at babalik. Kasi once na na-detect nung jamming device yung ating bendo, ating IP, na babalik yung, mawawala pa rin yung ating connection. So ayun na nga, yung blink niya maganda, stable. Kaya lang pagdating sa connection, hindi ka makakonect. Yan, obtaining IP. Obtaining IP. Obtaining IP. So dito makikita na lang natin ngayon yung mga malalaking ito yung umalis kagabi. Yan yung umalis kagabi. Meron pa siyang bendo rito na malapit sa atin. Kaya lang hindi naman totally malapit sa atin, medyo malayo-layo kasi wala na siyang signal eh. Ito ang big player, isa pang big player na malapit sa atin. Yan. Big player yan mga kamaalam. Yan, marami siyang AP. Makakalat dito. Yan, kanya pa rin yan. So yung kilala siya nung isang big player na umalis dito, at may kapatid din daw siya na din daw yung isang big player na yan na may ganyan din, kaya lang hindi dito nakalagay, sa ibang lugar naman. So ayun, update ko na lang kayo sa susunod na mangyayari. Ngayon balik ulit tayo sa free wifi.